Ang alam ko kasi, kapag ka-package ng Nintendo Switch at yung Mario Kart World, dapat meron akong physical copy. Kasi ganun yung sinasabi sa mga review eh. So nagulat ako, ang sabi lang sa akin is digital copy lang raw. So tinanong ko siya kung bakit, ang sabi niya sa akin is kasi Hong Kong variant raw to. So sa vlog na to guys, no, pag-uusapan natin kung ano ba mas maganda. Physical copy ba or digital copy ng mga games? So unahin na natin guys yung pros ng digital copy. So unang-una niyan guys is convenience and accessibility. So kapag may gusto tayong laro guys, ang ginagawa natin diyan is naghahanap tayo either na sa marketplace, either na sa mall, or kung saan ba guys pwede makabili ng physical copy ng games. Ang problema diyan guys, minsan pag pumunta tayo sa SM, walang stock. Tapos pag bumili naman tayo sa online, usually yan is scalper price o mas mataas talaga yung price kaysa doon sa SRP. Lalong-lalo na guys kung bago yung game. So ang ending yan is hindi natin nalalaro yung game on the same day nung release niya. Kasi nga guys, ang kailangan natin is physical copy. So kapag ka digital copy ka guys, no, wala kang magiging problemang ganon. Laging available guys, same day yung mga game na gusto mong laruin. So for example, yung gustong-gusto ng anak ko, yung Donkey Kong Bonanza, na i-release siya sa July 17. So kahit alas 12 na madaling araw, basta guys, tumungtong na ng July 17, eh pwede ko na mabili guys sa Nintendo eShop yung Donkey Kong Bonanza. And like guys, kapag ka physical game yung bibilin mo, kailangan mo pang hintay na mag-open yung mall. And kapag ka bibili ka nga sa scalper, bukod sa mahal na, pangalawa dyan guys is meron pang shipping fee yan. And may chance ka pa guys na maloko o ma-scam ng mga scalper. So kung ikaw guys yung klase ng tao na laging gusto mong ikaw yung pinakauna na malaro yung game na yon, mas maganda guys, piliin mo is digital game over physical game. Kung same day mo siya lalaruin, pag tungtong pa lang ng alas 12 nung araw na yon, pwede mo na guys mabili at ma-download at malaro yung game na gusto mo. So isingin ko na lang rin guys na minsan mahirap talaga makakita ng game na physical copy lalo na sa Pilipinas, no? So kung gusto mo guys malaro yung mga game na yon, mas maganda guys, digital game ka. So pinaka common sample niyan guys is syempre yung mga dating games sa PlayStation or mga retro na mga games, no. So kaya nga meron mga emulator is para ma-preserve yung mga games na yon. Kasi wala ka na talaga mabibiling ganong game, no. So subukan mo nga maghanap ng Final Fantasy from PlayStation 1 pa or PlayStation 2 na physical copy. Sobrang hirap na nun. So ngayon guys, malalaro mo na lang yon through digital na lang. So sumunod guys is yung durability and security. Kasi guys, ang digital game is hindi yan pwedeng manakaw. Hindi yan pwedeng mawala. And syempre, hindi yan pwedeng masira. Kasi guys, digital nga lang yan eh. So wala kang physical product na hinahawakan. So yan guys, kapag na-install mo yan, pwede mo yan guys i-redownload anytime. Lalo na yung mga bala ng Nintendo Switch, di ba? Sobrang liit nun. So pag nawala mo yan, wala na talaga yan. Or yung mga CD naman na ginagamit natin sa PlayStation or sa Xbox, di ba? Kapag ka nagagasgas yun ng sobrang gasgas talaga, eh baka hindi na gumana yan. So pag di na yung gumana guys, wala na yung game mo. Unlike kapag ka digital games, never talaga, never ever na masisira yan kasi guys, digital copy lang yan. Sumunod guys is syempre automatic update. So kapag ka medyo lumang game na yung nilaro mo, ang mada-download mo doon is yung latest version na kaagad. Unlike kapag ka physical copy, ang malalaro mo doon is yung version 1.0. Di ba minsan guys kapag ka naglalaro ka ng physical copy, maraming bugs or maraming mga error. So pinapatch yan guys ng mga developer. So kapag ka digital games yung binibili mo, automatic guys na nakapatch na yon to the latest version. So yung latest na game na mada-download mo is less error na and syempre less bugs na siya. Sumunod guys is portability. 'Di ba kapag ka Nintendo Switch yung binibitbit mo, 'di ba ang dami mong dalang mga gaming cartridge. So yun yung nangyari doon guys, no? Minsan nawawala, minsan nasisira and syempre kailangan mo magdala ng extra storage para mabitbit mo guys yung mga physical games mo. Eh kung Xbox pa yung dala-dala mo, 'di ba? So ang dami mong dalang CD. Eh paano pag nakalimutan mo yung isang CD? So hindi mo lang malalaro yun guys. Unlike guys kapag ka digital yung game mo, so kapag ka lumipat ka ng lugar, wala kang dala-dalang physical game, wala kang dala-dalang cartridge, wala kang dala-dalang CD. Ang kailangan mo lang guys is mabilis na internet para ma-download ulit yung game na hindi naka-install doon sa may console mo. So next guys na kinagandaan ng digital game over physical game is yung cross-buy. So lalong-lalo na guys sa Xbox, kapag ka bumili ka ng digital game sa Xbox tapos play anywhere yung option nun, pwede mo siya guys malaro sa Xbox mo mismo and syempre pwede mo siyang malaro sa PC. Eh unlike kapag CD ng Xbox yung dala-dala mo, yung CD na yon hindi mo siya pwede guys ilagay sa PC mo. Kasi usually guys, ang PC or laptop ngayon ay wala na siyang CD-ROM. So kapag ka meron pang CD-ROM yung PC or laptop mo, sigurado luma na yan. At kapag ka luma na yan guys, hindi na yan guys kayang laruin yung mga latest na game ngayon. Parang mula pa noon dati guys, no? Ang nakita ko pa lang na CD para sa PC
is yung mga online games like Ragnarok, yung Run Online. So yan lang guys ang nakita ko na original physical copy ng PC games. Kasi dati ang lagi kong nahawakan is yung mga pirated na copy lang. So nung nagkameron ako ng computer shop guys, yan yung madalas na binibigay sa amin. Mga Run Online, Ragnarok. Bigyan kami guys ng kopya para install nga doon sa mga computer ng computer shop namin. So ang isa pa guys sa kinagandahan ng digital game over physical game is syempre about sa environment. So kapag bumili ka guys ng physical game, meron tong plastic. Yung iba naman kasi guys, hindi naman talaga tinatabi to, tinatago to. So tinatapon rin to. So dagdag na basura yon sa kalikasan natin. Unlike guys kapag ka digital game, no, so hindi nila kailangan ng plastic o ng packaging kasi nga digital version lang naman yun. So ang last guys na kinagandahan ng digital copy over physical copy is yung kanyang digital sales and syempre mga discounts. So kapag ka nagpunta kayo ng eShop ngayon or sa may Xbox Store or sa may PS Store, usually nga nagkakameron ng sale. So kapag ka nag-sale sila guys, talagang malaki yung binababa ng presyo nila. Unlike kapag ka physical copy guys yung binibili mo, ang binababa lang yan 200, 300. Kapag ka digital games guys, ang binababa talaga niyan, minsan lagpas kalahati o umaabot siya guys ng up to 90% off. Lalo na guys sa Xbox na like ko ang binibida na kapag ka nasa Turkey region ka, ay makakabili ka guys ng mga games na 10 piso lang. So sa physical games guys, wala ka mabibili na game na 10 piso. Kasi yung case pa lang nun guys, lagpas 10 piso na kaagad. So isingin ko na rin dito guys na hindi lahat ng game is merong physical copy. Lalo ngayon guys na nagta-transition na yung mga developer from physical copy is puro digital copy na lang sila. So hindi na ako magtataka in the future wala nang mga physical copy. So sa Steam Deck guys, wala kang mabibiling physical copy for obvious reason, no, kasi di mo naman pwedeng isaksak yung CD or cartridge dun sa Steam Deck. And sa PlayStation naman guys, di ba meron na rin ganon na digital version lang na PlayStation 5. Sa Xbox rin, so yung Xbox Series S nila guys is digital copy na lang rin, wala na siyang physical copy. So lipat naman tayo dun guys sa kabila. So ano ba ang kinagandahan ng physical games over sa digital games? So unang-una niyan guys, syempre ownership. So sa'yo talaga yung CD na yon. So pwede mo siyang i-display, pwede mo siyang hawakan, pwede mo siya guys katabi sa pagtulog. Talagang sayong-sayo yung physical copy na yon. So usually yan guys, yung bibili ng mga physical copies yung mga collector, no? Kasi dinidisplay nila yan guys sa bahay nila. And ang pinakamasaklap kasi guys kapag ka digital games talaga is kapag ka nagsara yung shop. Kamukha guys sa PSP and doon sa PS Vita, di ba sarado na yung shop ng PSP and syempre ng PS Vita. So yung mga game mo na binili doon is hindi mo na siya mada-download. Kasi nga guys, sarado na yung shop. Unlike kapag ka meron kang physical copy, so malalaro mo rin siya guys. Kahit guys, sarado na yung shop nung PSP or ng PS Vita. And sumunod guys na kinagandaan ng physical game over digital game is syempre pwede mo itong ibenta. Unlike kapag ka digital games na kapag ka gusto mong ibenta guys yung mga game doon, kasama dapat yung account mo. So hindi mo guys pwedeng ibenta isa-isa yung mga digital game mo. Or kung ayaw mo naman ibenta guys, syempre pwede mo itong ipahiram sa kaibigan mo. Unlike sa digital games guys, na kung gusto mo ipahiram yung game mo, kasama rin guys yung account mo. So syempre mako-compromise doon yung username and password mo. Syempre kung may credit card ka doon na ginagamit, pwede ring magamit yon. Unlike guys sa physical games na ito lang talaga yung ipapahiram mo. So sumunod guys, kung sa digital games guys is meron siyang mga sale. So sa physical games naman guys is meron naman siyang tinatawag na second hand market. So usually kasi guys, kapag bumili ng ganito, natapos nila to, binibenta rin nila para makabili ng bagong CD. So kapag tumingin ka sa FB Marketplace, may makikita ka doon guys na mga second hand na mga game. Usually naman yan, hindi naman gasgas yan o hindi naman laspag yan. Kasi nga, pag natapos na nila guys, syempre pag-asawaan nila, ano kamukha nito, ito, binibenta ko to kasi natapos ito ng anak ko. Then ito rin, binibenta ko rin to. Itong God of War, no, kasi natapos ko na rin to. Itong Astrobot, di ko to binibenta kasi paborito to ng anak ko. Okay? So guys, wala namang problema sa mga second hand na game kasi doon ka nga makakamura. Itong God of War na Ragnarok, pag bumili ka ng brand new nito, aabot to guys ng 2.5 to 3.5. Ganon guys yung presyo nito. Pero ito binibenta ko lang to 1,800 pesos na lang. So di ba kalahati yung nabawas kapag ka second hand yung bibilin mo na laro. Ang problema naman guys sa mga second hand na game is meron siyang mga key. So yung key na yun guys, ginagamit yon para may ma-unlock ka. For example guys, makaka-unlock ka ng mga skin. So yung code na yun guys, kapag ka ikaw yung first owner, syempre ikaw yung gagamit nun. At kapag ka nagamit na guys ng first owner yon, hindi mo na pwedeng gamitin yon as second owner. Kasi nga, nakuha niya na yung skin nung game na yon. So sumunod guys, syempre nga dahil na physical product nga ito, is pwede mo itong ipangregalo. Diba kapag ka Pasko, ito usually gusto regalo ng mga bata and syempre yung mga kids at heart na kamukha ko. So isa to guys sa mga best na pangregalo pag Pasko. Kapag ka digital game guys, kapag ka ibibili mo as gift yon, kailangan mo ipahiram yung credit card mo or kailangan mo ipahiram yung account mo. So hindi guys advisable na magregalo ka ng digital game kasi nga baka ma-compromise yung account mo. So next guys is storage space. So kapag meron kang physical game
mas kaunti yung dina-download mo over doon sa digital game. Kasi kapag digital game guys, lahat talaga guys ng data nung game na yun is kailangan mo siyang i-download. Unlike kapag physical copy, yung ibang data guys nandito na. So magra-run na siya doon sa console mo. Tapos yung mga DLC, yung mga patch na lang guys ang ida-download mo. So guys, mas konting space yung kinakain ng physical game over sa digital game. So last guys na kinaganda ng physical game over digital game, yung offline play. So kapag wala kang internet or naka-down yung server ng Sony, ng Nintendo, ay malalaro mo pa rin guys yung game mo. So yun guys yung kinakainisan natin dati sa cellphone nung matagal na panahon na yun na yung mga game is kailangan connected ka sa internet. So, di ba nakakaasar yun? Pero kapag ka meron ang physical copy guys, at hindi niya guys kailangan ng internet, no? So malalaro mo pa rin siya. So, conclusion lang tayo guys, kung ako yung tatanungin nyo kung ano ba mas gusto ko, digital or physical copy ng games. Ako kasi is hindi ako na-FOMO or yung fear of missing out, yung palaging gusto na latest yung game na nilalaro. Kasi usually, mga lumang game yung nilalaro ko talaga. Noong nakaraan niya, ang tinapos ko is God of War 2 pa. Tapos ngayon naman, ang nilalaro ko is Assassin's Creed Syndicate. Kahit na meron ng latest ngayon na release na Assassin's Creed Shadow. Yung Black Myth ko nga guys, di ko pa nalalaro yun no? So sobrang daming mga bagong game ngayon na hindi ko talaga siya nilalaro. So para sa akin guys, mas pipiliin ko ang digital copy over sa physical copy. Unang-una guys, hindi ako mahilig bumili ng game. Kasi guys, nakasubscribe ako sa mga subscription-based na mga game. Like PlayStation Plus Deluxe, no? So doon na lang ako nagda-download. Kung ano available doon, dina-download ko na lang. Pangalawa naman, doon sa may Xbox Game Pass. So nakasubscribe rin ako diyan yung Ultimate. So pwede ako mag-download ng game sa Xbox Series S and syempre pwede rin ako mag-download sa PC. And meron rin ako guys ROG Ally X. So hindi ko rin kailangan guys ng physical game doon kasi ang mga game na nilalagay ko doon is galing naman sa Steam. Halimbawa guys, dalawang CD, itong dalawa na to. So mabibili ko to mga 6,000 pesos na. Itong dalawa lang na to magme-member na lang ako sa PlayStation Plus Deluxe. Kasi 6,000 ang bayad ko doon every year. So 12 months na yon. So marami na ako malalaro na games kaysa dalawang game lang yung lalaruin ko. So hindi rin naman kasi ako collector ng mga game. So kung ano lang guys yung pwedeng laruin, yun lang yung nilalaro ko. Usually guys, bibili na talaga ako ng game para sa anak ko. Kung ano yung mga latest na game, kamukha nga ng Donkey Kong Bonanza, nalalabas na raw sa July 17. Ting! Para kung ikaw yung klase nga talaga ng collector na mga game at gusto mo talaga nahihipo, nahahawakan, nakakatabi mo sa pagtulog yung mga game mo, syempre mas maganda bumili ka ng physical game. So kung nakatulong naman sa itong video na to, huwag mo na makakalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated pag may mga bago kong content about sa gadget. So ayun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you in my next video and bye!